commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Lunes. Multi-cab kalit kami sila. Pagdagmal sa 17 anyos nga batang lalaki nakuhaan sa CCTV. Driver, patay human madatugi ang motor sa kasugat ka truck. Ug mga mag-uuma sa Bohol, nagsugod na pagtanong og watermelon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. May hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan, kasandigan ug garangpan sa mga Bisaya nga magatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Duha patay sa duha ka managlahing aksidente sa kadalanan nga natabo sa Dakbayan sa Naga kagahapon. Ang report ni Femari Dumabo. Patay ang 63 anyos nga nagmaneho sa motorsiklo. Samtang naango lang iyang asawang angkas diyang natumbahan sila sa trailer truck. Samtang gasubay sa Oling Road sa barangay na Alad sa Dakbayan sa Naga, pasado alas 7 gahapon sa buntag. Mato ni Denmil Lumayno, driver sa truck, nga samtang nagmaneho siya agi sa Corbadahong Dan paingon sa Toledo City, gingong kalit lang nabugto ang higot siyang karga. Tungod sa kabugat sa mga putaw nga karga, natumba ang truck. Wala matod pa siya may baw nga nadatugan di ay sa trailer truck ang kasugat ining motorsiklo. Apan giangkon sa driver nga gaduka siya dihang nahitabo ang insidente. Wala pa kakuha og habig ang pamilya sa magtiayon. So medyo panyod kami sa Pulaw. Medyo anak jud kay aircon man jud ang unit. Samtang niadtong Sabado pasado alas 2 sa hapon, patay ang angkas sa motorsiklo human na atrasan sa usa ka truck sa may barangay Langtad, Dakbayan sa Naga. Sa pakisusi na sayran sa City of Naga Police Station nga parihong padung sa Dakbayan sa Sugbo ang truck ug motorsiklo dihang naitabo ang disgrasya. Mato ni Jolito Rabaca nga samtang nagmaniho siya sa truck, nabantayan na lang niya nga may nipaka ug iya na lang nabantayan nga nalagpot sa iyang atubangan ang driver sa motorsiklo, ang asawa ug 3 anyos nilang anak nga angkas niya. Gilihayan niya ang tulo ka mga naana sa karsada mo hinungdan nga nagkadasmag sila sa gikasugat niyang truck. Tuluman ka kinabuhi ang nasa akong atubangan mo to nga nagbangga gid mi nagbangga mo tong pagbangga na napiit naman ko sa kung sakyanan kina nagsugat man gid mi mo to ang sakyanan ako na atras ya mo to pag atras ato ano po ko kabantay og naigo pa to sila na sluyo nako. Gidala sa ospital ang magtiayo nagang ilang 3 anyos nga anak apan gideklarar nga dead on arrival ang asawa sa motorista. Mato sa traffic investigator sa City of Naga Police Station nga giandam na nila ang mga kaso batok sa duha ka driver nga nalambigit sa duha ka managlahing insidente sa kadalanan. Hinuon nagpadayon pang settlement sa matag habig. Pahinumdum sa kapulisan ngadto sa mga driver. Ako lang i-remind lang sila nga next time kung hindi kaya, parking sila. Mawala na, kung parking sila sa cities na lugar, o nga, nandagan nga, iligid ko sa tinalan o magdagan manggaling sila sa karsada na kaya nila parunong mo na sa kanan nila. Hindi tayo mo na-abrupt situation ng mga insidente. Obani Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. 7 anyos nga batang lalaki gibunal-bunalan og kahoy sa 24 anyos nga lalaki. Tungod lang matod pa sa away bata nga anak usab sa suspek. Nahulikam kini og naabot sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga mo'y mitutok sa kaso patok sa suspek. Sa natong detalye pinaagi nining report. Kini ang video nga nag-viral karon sa social media diin makita ang usa ka lalaki nga daw nagbunal og hayop gamit ang kahoy. Makita ang bata nga nagyaka og mabati usab ang hilak nini sa kasakit siyang gibati. Din makita usab nga adunay miali sa suspek aron dili na matiwasan ang bata. Ang bata mo ang 7 anyos nga taguon lang nato sa ngalan nga Dudong. Kinsa nakaangkon og grabing bunog og labhag siyang lawas. Gani
Miluta pa sa likod ang masamad agi sa hinapsan sa gituan nga lipak sa kawayan. Daling nakaresponde ang barangay, dihang nadawat nila ang taho og na-rescue si Dudong. Samtang ang 24 anyos nga lalaki na aresto usab dayon ug gitanggong sa Labangon Police Station. Base sa investigasyon sa Women and Children's Protection Desk nga nagsugod ang pagpanagmal, dihang nag-away ang biktima sa anak sa suspek nga bana usab sa iyaan sa bata. Tungod sa kapungot sa suspek na panglimutan kuno kini ug nasubrahan sa paghapos ang biktima. Naman tay kuan nga mo disiplina ta sa bata, pero to the point nga ato nga panghitabo, which is dili na siya maayo sa bata. So kung mahimo makontrol nato or madana nato istorya ang bata. Human sa panghitabo, mipadayag matod pa ang unang nagpailang guardian sa bata nga dili mo sang ano kaso batok sa suspek. Apan mipatim-aw ang iyaan sa bata nga maoy mibarog nga reklamante kay gusto niyang mahatagan og hustisya ang gidangatan siyang pag-umangkon. Nasayran nga wa diha ang inahan og amahan sa bata tungod sa sirkumstansya nga dili ikabutyag tungod usab og alang sa bata busa anaa kini karon sa iyang mga kadugo. Dito matod pa magpuyo kaniadto ang biktima sa iyang iyaan sa konsolasyon ug nag-eskwela apan gikuha kini sa mga kadugo nga anaa sa Labangon. Hinungdan nga naundang kini sa pag-eskwela ug mao na hinuon kini ang iyang nadangatan karon. Nangurog ko pagkita na ko sa video, sir. Nya wala jud ko natiwas gani kay pag anak pag kuan sa bata syagit wala jud ko katiwas. Gyud mo lagi sitol pagawas de ako ging pahunong. Oh, ko ayaw sa kay dunay kami nga pulis. Gidugang sa iyaan sa biktima nga nakakuha siya CCTV footage ngayang gi-upload sa social media nga may nakapukaw sa mga tao apil na acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Personal niyang giadto ang police station o gimanduan ang kapulisan nga siguraduhon nga mapasagaan og kaso ang suspek ug masiguro nga walay mahitabo nga settlement sa kaso. Gipaniguro sa Labangon Police Station nga masangat yun ang kaso. Og mahitabo nga wa tay buhaton ani. Magtuon niya ang ubang mga ginikanan o ganang mga kuan nga pwede ra di ay mubuhat og ingon na sa mga bata, mga adults ba. Today Mayor, I promise. Okay, so tutukin gina and then file it today. So this afternoon ha, I have your word ha. This afternoon it will be filed. Sige, okay. Pagsakaan jud ako kaso sila, ipadayon yun. Dili na pwede. Justisya gyud akong kuan, dili gyud madanga nayanghangyo ana. Samtang mipasalig usab ang Barangay Labangon nga moabag sa panginhanglan sa bata ug sa paglihok sa kaso. Gidala sa iyaan ang biktima sa Barangay Hall diin makita ang grabing bunog sa iyang likod. Maglisod usab og lakaw ang bata nga gituhan nga napiktuhan ang bukog sa likod tungod sa kakusog sa pagbunal. Tungod ini ug sa iyahang trauma gihilantan ang bata hangtod karon ug nakahukom ang barangay ug ang DSWS nga dad-on sa tambalanan aron masiguro nga layo kini sa kakuyaw. Na matagaan din sa justisya na ma-file gitong kaso. Mo-support yun ang barangay ba on our part nga mapadayon sa yun ang kaso. Samtang gikuhaan unta sa Balitang Bisdak ug habig ang suspek nga nasa detention facility sa Labangon Police Station apan nagdumili kini sa pagpa-interview. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka multika magkalit lang na sunog samtang nagsubay sa North Reclamation Area kagahapon sa buntag. Samtang duha ka sunod-sunod usab nga insidente sa sunog nga nahitabo sa Lapu-Lapu City niadtong Sabado. Si Luan Merondina sa report. Nagdilaab pa sa kayo kining usa ka multicab dihang nakuhaan og video sa usa ka netizen pasado alas 9 kagahapon sa buntag. Matod sa magtiayong Efrelio ug Madeline Bandiles, gikan sila sa Liloan ug padung unta sa usa ka supermarket sa Cebu City aron mangumpra. Apan samtang nagsubay sila sa may Uano Avenue, giabisuhan sila sa ubang mga motorista nga nag-aso ang luyong bahin sa ilang multicab. Busa daling mipadaplin si Efrelio o gisusi ang luyong bahin sa iyang sakyanan. Apan misamot pagbaga ang aso ug mikalit og kayo ang dapit sa makina niini. Maayo na lang kay nakagawas na silang duha sa iyang asawa. Nagbusina na mga motor o truck nga yaso ko na mong liyo. Mato na padapli ko. Ihunong ko. Anak ko sa liyo. Yaso naman, siga naman. Sa mga sikanhan nga sakyanan, amo mensahe nga dapat og magpa-wiring sila, kana mag-change bitaw sila wiring, ma'am. Dapat kuan kanang i-check yung tarong. Kinahanglan ang mga kuan
kana mga dapat suito ba sa mga electrical wiring bitaw. Matod ni Madeline, samtang mapasalamaton sila sa Ginoo nga naiway sila sa sunog, apan di usab niya malikayang mag-uol nunod sa kadako sa magasto sa ilang sakyanan, lakip na sa pagpato ni ini. Dako kayo, 8,000 ko no ang bayad. Ibang nasunog pa, makabayad pa mig 8,000. Ayta. Samtang niadtong Sabado sa alas 11 sa buntag, nasunog ang labayanan sa mga buak nga styrobox sa usa ka food processing company sa Sitio Mindulog, Barangay Suba, Basbas. Kay nahimutang kini haduol sa kasagbutan, hinungdan nga midako ang kayo. Matod ni Arnold Alyosada, operation staff, nga samtang nagroving siya sa dapit, nabantayan niyang nag-aso na kini, hinungdan nga dali niya kining gigamitan og fire extinguisher. Apan human mahurot ang fire extinguisher. Subli kining misilaob, hinungdan nga nagpatabang ni sila sa Lapu-Lapu City Fire District. Posible nabori ni itsa or tungod sa kainit sa panahon, na-ignite siya. Nga na gani. Basi na-itsang sigarilyo baron, pero wala mo gitaw diri. Mga alas 12:17 na kining hingpit nga napaong sa kabumberuhan. Gisubay pa sa mga fire investigators ang posibleng hinungdan sa sunog. Samtang sa susamang oras usab niadtong Sabado, diriyot maugdaw ang usa ka panimay sa Purok Rambo, Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Ang nibuto nga butane canister o baka depektoso nga portable cooking device ang duha sa gisubay karon sa Lapu-Lapu City Fire District nga posibleng hinungdan sa sunog. Kini human matod pa nadungog sa mga residente sa dapit ang kalit nga pagbuto dayong pagkasunog sa kusina sa panimay. Dali usab dayong mipada og hinabang ang Lapu-Lapu City DRRMO sa mga apektadong pamilya. Uban ni Godfrey Relien, Luen Merondina, Balitang Bisdak. Big in the city. Nakita naglaroy-laroy sa Cebu Cordova Link Expressway. Mato sa uploaders sa video, padong sila sa Cordova o nagsubay sa Sisilex hapon na itong Biyernes. Dihang nakita nila ang baboy sa Taytayan. Dali nilang ipahibaw ang ground sa Sisilex. Ang tagduma sa expressway, ang daling may abiso sa delivery truck nga nagkarga og mga baboy nga adunay usa nga natagak og nagpaso-paso sa Sisilex. Tungod kay dili palayo ang ilang nahimutangan, daling may balik sa agi ang truck di karga. Bro, naabtaran nila dito pa. Dili pa sa layo ang truck. Feel ako wala pa siya ka or igo pa lang nagbayad siguro. So sila ra sa inibalik. Oh, nibalik kasi nakita na sa namo ang truck na nibalik. May U-turn gilidali kini tong driver. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Presidente Bongbong Marcos may apod-apod og titulo sa yuta sa libuan ka mga agrarian reform beneficiaries sa duha ka mga rehiyon sa Kabisayan. Samtang dugang mga proyekto pang agrikultura gisubhan usab. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yaslan human sa taod-taod nga pagpinaabot tuig dekada gali sa kadaghanan na angko na gyud ning mga farmers ang titulo sa yuta nga ilang gitikad. Sayo pa lang hugot na ang seguridad nga gipatuman sa Dumaguete City alang sa presidential visit. Sa Lamberto Macia Sports Complex gihimo ang programa nga gitambungan sa libuan ka mga benepisyaryo. Pasado alas 10 sa buntag miabot si Presidente Bongbong Marcos nga gisugat nila ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III o Governor Chaco Sagabaria, mga kongresista ug ubang local officials. Matod sa presidente, prioridad karon sa administrasyon nga mahatagan nagtitulo sa yuta ang mga mag-uuma nga dugay nang nagtikad niini. Gipangunayan niya ang ceremonial distribution sa mga beneficiaries sa Negros Oriental ug pipila ka mga representante gikan sa ubang probinsya. Pinaagi sa livestream, dungan sa maghihimo ang distribution sa mga land titles sa mga lalawigan sa Sugbo ug Bohol. Sa tulo ka mga probinsya sa Central Visayas, 2,426 ka mga beneficiaries ang nakadawat sa titulo. Alam naman po namin na marami po sa inyo
ay matagal nang nangangarap at nagsisikap upang magkaroon ng sariling lupa para sa inyong hanapbuhay. Ito na po at tinutupad po natin ang pangarap ninyo. Ito po ay simbolo ng taus-pusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipino para sa inyong walang sawang pagsisikap at katatagan sa pagsasaka sa ilalim ng init ng araw sa gitna ng masamang panahon. Matud sa Department of Agrarian Reform, nadugay ang distribution sanglit ang nahatag kaniadto collective titles. Karong tuiga, target nila ang 100,000 ka mga land titles nga maapod-apod sa mga farmers sa tibuok Pilipinas. Collective na titulo. Ibig sabihin, isang titulo, ang daming may-ari. Ngunit hindi nagkaroon ng partialization. Hindi sinabi kung saan sila nakalagay. Ngayon, established na ang ownership, maibibigay natin sa kanila ang mga titulo nila, kanya-kanya. At ang kagandahan niyan, kasi noon nagkagulo, yung peace and order, maayos natin. Pagkatapos, pangalawa, yung makakatulong na sila ngayon sa food security program natin. Usa sa mga benepisyaryo, ang 100-year-old nga si Noy Simeon, taga Bais City. 42 katuig na sila sa pagtikad sa yuta. May ikabili na sabkuno siya sa iyang pamilya nga daw susama sab og panahom sa uban. Malipay ko itong kinabuhi, mayatag ng tilo. Wala na akong pag-antos. Nga, o di na ko mag-all kay na may ako papel. Ug mawala na ko, ug kadiyang par, mawala na, sila na po yung ginabuhi. Atul sa programa, personal sab nga gitunol ang mga farm machineries ug equipment sama sa mga tractors sa lain-laing farmer organizations. Kayo ang pundasyon ng mahigit ng 100 milyong Pilipino. Ang iyong mga ani ang nagpapalakas sa ating mga mamamayan at ang inyong mga sakripisyo ang nagpapasigla sa ating ekonomiya. These people have been tilling a land that is not their own. So ngayon, we are so happy and I am so happy coming from the province that this is a major milestone that all the development of the take care of their own land will finally be rightfully theirs. Sa kanila na talaga. So they have so many options open up to them. They can get financing sa banks. Samtang human sa Negros Oriental, midiretso ang presidente sa Tacloban City sa susamang distribution sa mga titulo sa Eastern Visayas. Kapin sa 5,000 ang mga beneficiaries sa programa, gikan sa maabot 8,000 ka ektarya sa yuta nga natituluhan. Gikan kini sa unom ka mga probinsya sa rehiyon kundiin mainiton sab kaayo ang pagsugat sa presidente sa lugar. Lakip sa gisubhan ang mga modern equipments nga pang-agrikultura ug sa mga farm-to-market roads nga na-construct sa dapit. Dinhi sa atong nahimutangan land sa Barangay Liloan, Santander, kung din maaninaw sa akong likuran kini makabukiran sa silingan atong lalawigan sa Negros Oriental. Parte nitong mga yuta ang gagipang apod-apod kaganiha sa CLOA o Certificate of Land Ownership Award Distribution dito sa Dumaguete City. Kini ang gipasabot sa gobyerno land nga ang pagpalambo, empowerment sa atong mga farmers. Nagapalambo dili lang silang kinabuhi apan sa tibok katawhan usab kay sila man ang nagpakaon kanatong tanan. Alan? Okay na, salamat Nico Sereno. Sa nagbalang kainin sa panahon karon nga nasinati may pahinumdom ang Talisay City Veterinary Office nga dili ang ayang mo kumpiyansa sa mga tao nga nagpuhi og iro. Matud ni Dr. Maria Christine Hope Dihadana, Talisay City Veterinarian nga posibleng makasinati og heat stroke ang iro kung mabuwad sa init sa adlaw sa taas nga oras ug posibleng ma-dehydrate kung way giandam nga tubig. Subay din ang hatag hinog bitamina o namakuna usab sa mayro sa Barangay Tabunok Team. Subay usab sa Aksyon Agad program sa Dakbayan. Iyang gihunong gitataw nga wa sila makatala og iro sa Dakbayan nga na heat stroke. Adunay di mailhan nga ang usa ka iro magka-heat stroke busa ang ayan likayan kini nga mahitabo. Yang dili init ato silang bason gamay kanang ay lang po ng sobra ka bugnaw nga water, enough lang nga ma-lower lang temp. And then, ato ta sa ato ang nearest nga clinic. Usa ka gwardiya nanumbag og traffic enforcer sa Dakbayan sa Talisay, konbiktado sa kasong direct assault. Kini ang gipahibawon sa Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon si Tituda Joy Tumulak.
Matod ni Tumulak nga nadawat niya ang order gikan sa korte sa niagi pang semana. Ang gikonbikto ang 41 anyos nga gwardiya gipadakop niya atong Pebrero 14 nining tuiga. Human siya gisita sa usa ka traffic enforcer tungod sa traffic violation. Apan matod pa ni Pasutoy kinis pagpadagan apan na-intercept siya sa laing enforcer og dinhina. Matod pam misokol og nanumbag ang usa mga traffic enforcer. Matod ni Tumulak aron magsilbing leksyon sa ubang mga traffic violators, ilabi na kon violente ilang yung pasakaan og kaso o wa yun sila makiksidol. Ang ato lang sigurong awhag sa atong mga kaigsuonan, labi na sa mga motorista, dili man sa tanang higayon nga kung moparami, automatic dakpon ka. So, tingali, bugnaw lang, unya pagpasabot, unya pagpakita lang sa imong mga papeles, so mohatag ra mo gina og chance ang atong mga enforcer. Usa sa mga paboritong summer fruit ang pakwan o watermelon. Daghanini sa barangay Balbalan sa lungsod sa Dimiao sa Bohol, kagilang watermelon capital sa Bohol. Tungod ini, may panginabuhian gihapon ang mga mag-uuma sa Bohol. Taliwa sa kainit sa panahon, nananom ang mga mag-uuma og pakwan aron usab. May panginabuhian sila samtang uga pa ang yuta tungod sa huaw. Kaniadto, mausik lang ang kaumahan sa panahon sa tinginit apan karon dili na tungod kay mutubo man gihapon ang watermelon bisan sa kainit sa panahon. Gibis-bisan nila ang watermelon matag buntag ug hapon. Aduna sila lain-laing varieties sa pakwan nga gitanom sama sa sweet 19, buffalo, cantaloupe, dayan ug dew ug bisan nga grabe ang kainit sa buwan sa Mayo. Nabuhi gihapon ang watermelon ug abunda usab ang ilang naani. Nagtukod usab ang mga mag-uuma og makeshift tent hilid sa kalsada aron didto ibaligya ang watermelon. Kung mahitabo mang makasuroy sa lungsod, ayaw kalimot sa pagpalit sa presko ug lamian nga watermelon nga siguradong magatambal sa kainit sa panahon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipahunong ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang procurement order sa mga serbisyo gikipo alang sa palarong pambansa aron masiguro kung nahasugbay ba ang tanan o walay mahitabong trampas sa proseso. Sa naton detalye pinaagi nining report. Usa sa gitumbok ni Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang portalet rental nga maabot sa 21.9 million pesos nga gihulagway nini nga hilabihan ra kadako nga dili man maangkon sa dakbayan sanglit abangan raman kini alang sa palarong pambansa 2024. So by nini ipasusi sa acting mayor ang tanang nalambigit sa procurement process sulod sa tulo ka adlaw aron masiguro gyud nga way problemang masugatan. Gipaniguro hinuon sa opisyal nga dili mapiktuhan ang pagpahigayon sa palarong pambansa. Tanaw na ko ang gipang prioritize nila ang ilang budget no kay daghan kaayog mga information coming from my office coming from other offices nga basig na ay mga items nga dili priority or dili kinahanglanon. So muna I'm ordering for its immediate suspension. Samtang nagpahigayon og ocular inspection ang acting mayor sa Cebu City Sports Center diin nakita niya nga wa pa masugdi ang pagrabray sa track oval. Gumika nini gimanduan niya ang kontraktor sa pagpahuman sa ilang trabaho sa tukmang panahon aron siguradong maggamit na kini sa dakong kalihukan sa paugnat sa kusog sa nasod. Nagpadayon pa ang trabaho sa pag-rehabilitate sa Cebu City Sports Center. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gihangop sa byuda ni Anhing Negros Oriental Governor Ruel Digamo ang pag-deny sa political asylum sa kanhi Congressista Arnolfo Tives Jr. sa nasod sa Timor-Leste. Kahinumduman gibahibaw sa Department of Foreign Affairs ang kumpirmasyon gikan sa gobyerno sa Timor-Leste ang pag-deny nila sa application for political asylum sa kanhi opisyal. Si Tives gitanggong karon sa mga nasod humana sikop niya itong Marso sa mga operatiba kay dito nagtago-tago. Matod ni Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Digamo sa maong kanabuan,
madala na gyud pagbalik si Teves dinhi sa nasod aron matubang ang reklamong gibasakab pato kaniya may kalamigitan sa Pamplona Massacre. Samtang kabahin sa pagdungog sa kaso, matod sa mayor natapos na ang pre-trial sa kaso ug mopadayon na sila sa hearing proper karong Hunyo. Nalipay kayo gyud ta ana. We are very happy for that good news. That goes to show that we have neighbors nga concerned sa welfare sa iyang silingan. Nga na-feel nila nga dili lalim kung sila'y mahitabuan. Unya dili magtagad ang ilang silingan. So, sa mapasalamaton kayo, we are very grateful to the President of Timor-Leste as well as to the President of our Republic who's constantly been updating kung unsag yung mga panghitabo. Good news o bad news mga kapuso. Unahon nato ang good news. Ug mga adlaw, mauna ang ikaw-pat ka simanang sunod-sunod pagmino sa presyo sa gasolina. Apan ang bad news kay kini na usab ang ikaw-pat ka simana kasunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa krudo o kerosene. Ang Chevron Philippines, si Oil Philippines o Shell Philippines may pahibaho nga minusan nila ang presyo sa gasolina og tag 10 sentimos matag litro apan patungan og 25 sentimos ang matag litro sa diesel. Samtang 30 sentimos usab ang litro sa kerosene. Ang rollback o ang aumento sa presyo sa produktong petrolyo ibatuman sugod ugma Martes alas 6 sa buntag. Mga motorista ang traffic violator sa Talisay City gireklamo sa City Tuda ngadto sa LTO gipatawag na. Ang report ni Femari Dumabo. Gipahibaw ni Joy Tumulak, hepe sa City Tuda nga gipatawag na sa Land Transportation Office o LTO-7 ang usa sa mga motorista nga nakalapas sa lagda sa trapiko sa dakbayan sa Talisay. Gingong usa sa violation, wala siya mutahod sa mga sakop sa City Tuda. Nagsugod ang LTO-7 pagpatawag sa mga gireklamo sa City Tuda sa miaging buwan. Matud pa pito kini ka mga traffic violator nga gireklamo ngadto sa LTO-7. Disobedience, reckless, unya hitting red light, dagan pa. Iyang lisensya naa sa LTO. So mo nang gipasitol una niya ang iyang problema dinhi sa City Tuda, unya una mi mo issue og certification unya mo idad-on niya ngadto sa LTO. Sigon pa rin Tumulak nga di makuha sa motorista pagbalik ang iyang lisensya kundi siya mobayad sa penalty nga mo kantidad sa 4,000 pesos. Mihangyo ang opisyal sa mga motorista nga mutuman lang sa lagda sa trapiko aron kalikayan usab ang disgrasya. Samtang paningkamutan sa City Tuda, City Health Office ug Talisay City Police nga mapahigayunan na og road safety seminar ang tanang e-bike driver sa dakbayan sa Talisay. Lakip na usab ang pagpaubo sa drug test. Mato di Tumulak nga oban sa mga e-bike driver way lisensya, hinungdan nga di kabisado sa traffic laws. May usa sa nakita nga hinungdan sa pipila ka disgrasya nga naglangbigit og mga e-bike diha sa dakbayan sa Talisay. Based sa tong records last year, wa pa gani ta magpasi sa karon tuiga, niabot man og gatos kapin ang mga disgrasya last year nga involving e-bike. So tungod sa moong gidaghanon, hinungdan nga among gihugtan og maayo labi na gyud ang traffic education. Gahapon gisugdan ang road safety seminar sa mga e-bike drivers sa Barangay Biasong. Diin sa 64 kanila nakapaubos usab sa drug test. Samtang ang wa nagpa-drug test ang monitoron sa barangay. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa nagpadayong NCAA Season 99 Men's Volleyball Tournament Finals sa miaging Domingo, miraog ang Perpetual Altas batok sa EAC General silang panagharong nga miabot sa round 6. Nag-una karon ang Perpetual sa best of 3 series sa score 1-0. Kini ang ikapat silang kampanya aron manangkat ang ikapat nga sunod-sunod nga kampyonato. Samtang naglisod man tuod ang Dalasal College of St. Benilde Lady Blazers sa pagsugod sa duwa apan nakabawi ra haruson ang titulo ka set sa Game 1 sa finals batok sa Kolehiyo de San Juan de Letran Lady Knights sa score 25-21 sa first set, 25-15 o 25-14 sa second o third sets. Nahimo ng 39 ang winning streak sa Lady Blazers nga naginahanglan na lang og usa ka daog aron magkabot ang labing unang three-peat title. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede sab ninyo mabisita ang among official YouTube channel.
GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV, balitang bisdak kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapat kapag-alagan sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.